Magandang gabi po. Pagmamahalan at paglilingkod sa isa't isa. Yan po ang sentro ng mensahe ni Manila Archbishop Luis Antonio Cardinal Tagle sa Panghuwebes Santong misang idinaos sa Paco, Manila. May flash report si Julius Segovia. Julius. Steve, si Manila Archbishop Luis Antonio Cardinal Tagle ang nanguna nga sa misa ngayong Huwebes Santo dito sa San Fernando de Dilao sa Paco, Maynila. Sa misa, kanina bago mag-alas 6 ng gabi, inalala ng mga deboto ang huling hapunan ni Jesus kasama ang 12 apostoles. Sa homily ni Cardinal Tagle, binigyang diin niya ang wagas na pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Ipinakita raw ng Panginoon ang pagmamahal niya hindi lang sa pag-aalay ng katawan at dugo sa sangkatauhan, kundi sa paghuhugas ng paa ng 12 alagad. Noong panahong yon, mga alipin at lingkod lang daw ang naguhugas ng paa. Kaya ang nais daw ipabatid ni Kristo, anuman ang katayuan sa buhay, dapat magmahalan at maglingkod sa isa't isa. Sa isinagawang washing of the feet, 12 kumakatawan sa iba't ibang sektor ng ating pamayanan na maglilingkod at gaganap para sa isang maayos, malinis at mapayapang eleksyon ang hinugasan ng paa ni Cardinal Tagle. Kabilang sa 12 kinatawan sina COMELEC Chairman Sixto Brillantes, June Perez ng PPCRV, Michael Mundo ng NAMPREL at Mike Enriquez na kumakatawan sa media. May mga katawan din mula sa hanay ng mga pulis, guro, barangay officials, kabataan at simbahan. Ano pa man ang buhay mo, pagkaisa tayo, tulad ni Jesus, magmahal. Pagmahal na naglilingkod at paglingkod ng may pagmamahal. Iangat natin ang ating bansa. Eleksyon man o wala. Samantala, pamilya naman Steve, magkakamag-anak at magbabarkada ang dumayo sa iba't ibang simbahan para sa taunang tradisyong Kristiyano na Visita Iglesia. Pagdalaw ito sa 7 simbahan tuwing araw ng Huwebes sa huling linggo ng Kwaresma. Isinasagawang Visita Iglesia upang gunitain ang 14 na bahagi ng pagpasa ng krus ni Jesucristo hanggang siya'y maipako at muling mabuhay. Paraan din ito ng mga deboto para pagnilayan ang paghihirap at pagpapakasakit ni Kristo, matubos lang ang sanlibutan sa kasalanan. Pero iba-iba naman ang dahilan ng debosyon ng mga namamanata. Wala naman akong nihiling na anumang bagay na ano eh. Wala naman siya. Basta maayos na ang pamumuhay. Makaraos kami ng buhay kahit naghihirap sa habang buhay, lalo na yung mga anak ko, mga apo ko. Nabigyan sila ng mahabang buhay at ligtas sa mga sakon at karamdaman. Idadasal ko yung paggaling na anak ko. Paggaling na anak ko. So ano kung sakit po na meningitis. Steve, nagpapatuloy pa rin ang liturgical service dito sa loob ng Paco Church. Bukas naman, Biyernes Santo, ganap na alas 3 ng hapon. Pangungunahan ni Cardinal Tagle ang pagdiriwang ng pagpapakasakit ng Panginoon at pagpaparangal sa krus na banal dito pa rin niya sa Paco Church. Susundan naman ito ng prosesyon ng paglilibing sa Panginoon bandang alas 5 naman ng hapon. At yun muna ang latest mula pa rin dito sa Paco Church. Balik sa'yo, Steve. Julius, para sa kapakanan ng mga kapuso natin, nahahabol na magbisita iglesia, anong oras ba bukas yung mga simbahan na binisita mo? Actually, Steve, dito sa Paco Church, hanggang magdamagan na itong Visita Iglesia nga nagagawin. Actually, hanggang sa mga oras na ito, marami mga debotong pumupunta dito sa gilid ng simbahan. Ito yung 14 na stasyon ng krus kung saan tuloy-tuloy yung kanilang pagpupunta nga dito sa mga simbahan. Actually, yung ilang nakausap natin, Steve, binabanggit nila ay 7 simbahan lang daw yung kanilang bibisitahin dahil 2 stasyon kada isang simbahan. Yung iba naman ay 14 daw na simbahan yung kanilang pupuntahan para bilang representasyon na rin doon sa 14 stations of the cross. Alright, maraming salamat, Julius Segovia.